unang ride sa taong 2025. Another year, another life journey. Tulad nga ng sinabi ko kay Bossing Dick at Tito Sen, na naging isa din sa dialogue ng bagong pelikula ni Bossing, The Kingdom, ang walang hanggang pasasalamat. Bossing Dick kay Tito Sen, at of course, ito din answered prayer. Kung bakit ako narito sa Pilipinas, ito ay dahil sa kanila. Maraming salamat po. Ganoon din ang mga taong tumulong sa akin nang ako ay nakasadlak sa madilim na tagpo ng aking buhay. Magkakaroon tayo ng separate video niyan. Pasasalamatan natin ang lahat ng mga kababayan at organization na tumulong sa akin. But for now, dito muna tayo sa ating family reunion. Kanina nga, maaga pa lang ay umalis na ako ng bahay upang makaiwas sa traffic. Pero habang nasa biyahe ako, may natanggap akong message na cancel daw ang reunion na aking pupuntahan. Inisip ko kung babalik ba ako ng bahay o tutuloy na lang sa aking ride. Naalala ko ang failure in life, na kahit ilang failure o rejection ang pagdaanan natin, tuloy lang ang laban. Kaya ginawa ko, umuwi ako ng bahay para matulog. Charot. I decided na tumuloy na lang sa Marilaki para makalanghap ng sariling hangin na malayo sa usok ng mga kultura. On the way na nga ako sa Marilaki nang may ma-receive na naman akong message na tuloy na naman daw ang reunion. Since on the way naman ako doon sa pupuntahan, nag-U-turn na lang ako dito sa C5. Ang reunion, ito yung taunang pagkikita-kita ng mga kamag-anakan mula sa iba't ibang lugar. Kung minsan, umuwi pa yung ibang kamag-anak galing sa ibang bansa para lang sa ganitong pagtitipon. May iba naman na winawalang bahala lang ang ganitong okasyon sa iba't ibang kadahilanan. Pero masakit man ang katotohanan, pera ang tanging dahilan. Una na dyan, syempre, hindi naman tayo lahat financially stable. Yung iba, may pera, pero mas gugustuhin nilang mamasyal sa ibang lugar kaysa makasama yung kamag-anak nila. Dahil na rin syempre, sa kanya-kanyang dahilan. Una na dyan, yung family issue. Merong ayaw makita yung isa sa mga kamag-anak dahil nga may puot pa sa kanyang puso. Yung iba, hindi pa rin makapagpatawad. At lahat ng yan, pera lang ang kadahilanan. Pero, pera din ang siyang makapagbubuklod sa magkakamag-anak. Pero dito, malabo at mangyari yun. Alam niyo ba sa KBL, yung kasal, binyag, libing, lang ang siyang may chance na magkita-kita ang kamag-anak. Yan ay kung may pumanaw na kamag-anak. Pero ano nga ba ang kadahilanan kung bakit tayo nagsasagawa ng ganitong pagtitipon? Una na dyan, ang magkita-kita yung malalayong kamag-anak, kamustahan, at para makilala na rin yung mga pamangkin, asawa, anak, at mga apo. May ibang kwento nga na nagkaroon ng relasyon. At nung plano na nilang magpakasal, para kilalanin yung magulang ng bawat partido na pag-alaman nila na sila pala ay magkamag-anak. Iyan dahil nga hindi nila kilala yung kanilang mga angkan. Nabasa ko lang to kanina, no? Family is where life begins and love never ends. Ito yung mga alaala na ginawa natin kasama yung ating mga pamilya. Sabi nga nila, tulad ng mga sanga sa isang puno, tayo ay lumaki sa iba't ibang direksyon, ngunit ang ating mga ugat ay nananatiling iisa. Kaya mas pinabuti kong tumuloy sa mini reunion kasi nga kukunti lang. Hindi natin hawak ang bukas. Kung sa susunod bang pagtitipon, maka-attend pa tayo? O di kaya magsama-sama ulit tayo, pero may palamuting ilaw na sa paligid. At ang motif ay kulay puti. Wala na yung masasarap na pagkain tulad dito. Tanging mga kape, juices, tinapay na lang ang iaalok sa'yo. Hindi na sa bahay dahil for sure hindi nakakasya. At hindi din sa Antipolo Resort kundi sa isang kapilya. One more thing, wala na itong sharing. Nasa sayo na lang kung magkano ang iaabot mo. May masasaya at malulungkot na tagpo sa isang family reunion.
Basta ang mahalaga, pagkita-kita, magkamustahan, at masaya ang bawat pamilya. Ito na nga, nung nandito na ako sa area kung saan gaganapin yung reunion, syempre, first time. So, hindi ko alam. Ito nga may sumundo sa akin dito sa barangay. Dahil nga, first time tayo, kailangan natin ng guidance para hindi tayo mapariwara. Karon. Isa na nga napansin ko dito sa daan, medyo makipot siya. Para akong nasa Baguio. Zigzag, paakyat, pababa yung kalsada. At motor at tricycle lang ang kakasya. Kaya naitanong ko sa sarili ko, paano kaya pag nagkasunog dito? Paano papasok yung mga fire truck? Wala na, naitanong ko lang. Ang dami kong tanong sa buhay na hindi pa nabibigyan kasagutan, tulad ng pinasukan kong radio station na hindi pala nag-uulong ng SSS at Pag-ibig. Kung hindi pa ako nag-loan sa Pag-ibig, hindi ko malalaman. Ay nako, buti na lang maganda ang mga tanawin dito sa Pilipinas, kaya panandalian nakakalimutan ko yung mga abusadong kumpanya tulad nito. Kayo ba? Kailan ba reunion? Alright, thank you for watching and see you on the next ride.